kalawakan ng kadiliman nagsimula ang lahat. Mula sa pagsibol ng unang bituin hanggang sa pagtampi ng sikat ng araw sa iyong balat. Lumitaw ang dalawang Diyos sa gitna ng kawalan na siyang pinagmulan ng sandaigdigan, si Tungkong Langit at Alunsina. Hindi makapaniwala ang mga tao noon na wala naman talagang langit at lupa. Ako, si Alunsina, at ang asawa kong si Tungkong Langit ang pinag-ugatan ng buhay. Mula sa kaibuturan ng kawalan, itinakda ng aming kasaysayan ang paglitaw ng daigdig ng mga tao. Nabighani si Tungkong Langit nung una niya akong makita. Sa katunayan nga, ay niligawan niya ako ng napakatagal. Sintagal ng pagkakabuo ng tila walang katapusang kalawakan na iyong tinitingala tuwing gabi. Napakasipag ng aking kabiyak. Iniatang niya sa kanyang balikat ang karaniwang daloy ng hangin, apoy, lupa at tubig. Samantalay, palagi akong naiiwan sa aming tahanan na siya ko namang kinayayamutan. Madalas akong pumupunta sa aming pasigan para manalamin sa tubig. Ngunit tuwing tititig ako, hindi ko nakikita ang aking sarili sa refleksyon ng tubig, kundi ang aking minamahal na si Tungkong Langit. Ibig kong tulungan ang aking kabiyak, ngunit kahit anumang pagpipilit ang aking gawin ay hindi ko na isa sa katuparan. Dito ka na lang sa ating tahanan, Alunsina. Di ko nais na makita kang nagpapakapagod. Tuwing naririnig ko ang gayong payo ni Tungkong Langit, ay hindi ko mapigil ang hinanakit na aking nararamdaman. Umalis siya at nagtungo sa kung saan. Sinundan ko siya nang malaman ko kung ano nga ba ang kanyang ginagawa sa tuwing nililisan niya ang aming tahanan. Ngunit, bigla na lamang akong natalisod sa isang sanga at nakita ako ni Tungkong Langit. Matinding pagkagalit ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ano ba naman ang dapat mong ipinabugho, Alunsina? Ang ginagawa ko ay para mapabuti ang daloy ng aking nilikhang daigdig ng mga tao. Labis ang puot na nadarama ni Tungkong Langit dahil sa aking ginawa. Sintulis ng punyal ang mga salitang ipinapataw niya sa akin. Pinagtabuyan niya ako palabas ng aming bahay. Oo, nilisan ko ang aming tahanan nang walang dalang kahit anong bagay. Hindi na ako muli pang lumingon mula sa aking paglisan. Dahil sa ginawa ng aking kabiyak sa akin, ay nawalan ako ng tiwala sa kanya. Hindi ko nakita ang Diyos na nagpursigi sa akin nang ako'y kanyang niligawan. Pumunta ako sa mundo na kanyang ginawa, at doon ay sinimulan ang bagong yugto ng aking buhay na wala siya. Ginamit ko ang aking kapangyarihan upang bumuo ng bagong mundo na aking titirhan at siyang lugar kung saan magsisimula ang kasaysayan ng mga tao. Nabalitaan ko na lang mula sa dayaray ang mga ganap sa buhay ng dati kong kabiyak. Siya'y naging mainitin ang ulo at napabayaan na din ang kanyang mundong ginawa. Naranasan niya kung ano ang nararamdaman ko kapag ako'y nag-iisa. Habang siya'y nalulungkot,
Ako na may pinalalago ang mundong aking ginawa. Nakita niya ito at siya'y nagsisi sa kanyang pagdududa sa aking kakayahan. Wala na siyang magagawa muli para makuha ang aking tiwalang kanyang sinira. Tuwing siya'y umiiyak, ang kanyang mga luha ay nagiging ulan at pag siya'y humahagulgol ay nagiging kulog ito. Siya'y nasa anyo ng tubig at sa tuwing ako'y nababasa ng kanyang mga luha ay nararamdaman ko ang kanyang pagsisisi. Ang mga luha nitong kung langit ang humuhugas sa akin at sa aking kumakawag na supling.